Speaking of scamming mga kababayan or pambubudol, is scamming, ibahin ko na lang yung pronunciation. Baka ma-imber na ang Lolo Yoto. Mas masungit sila ngayon mga ati. Nabubuking na po ang mga double agents na balak talaga nilang gawin or gamitin itong mga nare-retrieve or nagagather nilang mga personal details ng mga Duterte supporters sa hindi maganda. So again, kung hawak ng mga double agents na ito yung mga importanteng details nyo na hindi dapat isinishare basta-basta kung kani-kanino, at risk kayo kasi hindi lang ito pangalan nyo, address, hinihingi rin yung inyong phone number. Na sa palagay ko, pwede ka talagang matrack kung alam yung phone number mo. Baka tawagan ka lang, tapos nag-ring yung phone mo eh. Kahit na yung malapitan, kung i-confirm na ikaw talaga, ay, may Duterte supporter din sa Hong Kong ha. Teka nga, i-verify ko po. Ito ba yung leader ng mga nagra-rally dito sa may Blackman? Dini sa Central? Ha? Or dini sa Wan Chai or wherever? Oh, ito yata yung leader eh. Nandito ang pangalan, ito yung phone number, paringin ko nga. Like mga ilang meters ang layo. Nag-ring bigla. Ito nga, bang-bangin nga natin. Bang-bang. Ating utas ka, ating nag-ring yung phone mo eh. Or maybe, di ba, may ganyang technology eh, right? Na pwede ka talagang matrack lang, message lang habang ongoing ang conversation nyo, nakausap mo, o makikita nila kung kaninong active na phone at saan ang location mo, lagot ka na. Nilagay mo pa yung address mo, nilagay mo pa yung passport number mo or ID number mo, legal ID or valid ID ang hinihingi. So pinaghihinalaan nga ng Team Alindog na either gamitin nila ito for pandagdag sa People's Initiative para mabago ang Constitution or magamit din sa filing ng pagtatayo ng party list. Or maybe sa impeachment pa nga ni VP Sara. Yung mga nag-gather kunwari ng pirma. Parang kumbaga, ay gustong-gusto ng taong bayan na ito na yung listahan, di ba? May tatanggalin ka lang daw doon sa header or something. Yung listahan na pinirma ng mga OFWs na yan at ng mga nasa Pilipinas. Nagkukumahog talaga silang makagather ng number, parang may kapalit na pera eh. Say for example, 1 million signatures mga kababayan. Tapos sasabihin nila, ganun daw yung demand ng sasabihin nila ganun yung demand ng Korte Suprema, kailangan kompleto ang detalye. But si Atty. Vic Rodriguez, hindi naman nilagay yung full details niya, even VP Sara. Tapos ang mga ordinaryong tao, kailangan kompleto ang detalye mo. Mukhang may magtatayo ng party list mga kababayan. So, sino ang utak nito mga ate at kuya? Sino ang may pakana? So, sabi ni Miss Maharlika, ito ay pakana ni Alpot at ng grupo ni Alpot. So, malamang ang Team Alpotera ang inatasan. Pero nakakapagtaka, yung ibang miyembro ng Team Alpotera or mga vloggers at kung sino-sino pa na sumusuporta dyan sa nagkalat ng malaswang pictures ni Tatay Digong or ng mga sensitive photos ni PRRD, ang nakakapagtaka, hindi naman lahat sa kanila nakasuporta dito, mangilan-ngilan lang. And baka mamaya, may kapalit na amount. O kung makakagather ka ng 100,000, itong makukuha mo 100,000 pesos din, malay mo. Bawat pirma, piso. Pero hindi yan piso lang eh. Kasi sensitive details yun eh. Baka mamaya isang pirma, 100 pesos. No. Maybe isang pirma, 10 piso or 20. So kung kahit 10 piso makapagpapirma ka ng 100,000 mga kababayan, sipin nyo kung nakapagpapirma ka ng 100,000 tapos yung bawat pirma 10 piso. 1 milyon yun Ay talagang kaya pala nagkukumahog alam mo ikaw Libag, ikaw Chongkili, ikaw pinakabida-bida sa lahat ng mga Alpotera eh. Ikaw itong maepal eh. Ikaw itong very businessman. Ikaw to parang uhaw na uhaw sa pera. 'Di ba? Ikaw ang laging involved sa eksena sa pera at binabato mo sa Team Alindog.
Hindi kayo maka-move on doon sa rally namin sa EDSA nung nakaraang taon, 2024, magto-2026 na oh. Lagpas isang taon na yung rally namin. Nung Nobyembre nung 2024, siya maka-move on. Yun ang kinakalkal. Wala ka nga kasing ibang makalkal. Kasi hindi kami nanonulisit every time na may event. Hindi katulad yung na kapag may event, kahit hindi yung event, go kayo. Oh, nabukod kayo ng Team Alindog, pumreno kayong konti. Kaya feeling ko itong pag-gather nila ng pirma mga kababayan, baka may kapalit na pera. Or maybe isasama nila sa filing nila ng kanilang, 'di ba, pagtakbo for party list, sabihin marami silang miyembro. Ito yung proof. Or maybe hinihingi talaga ng ngiwi. Alam niyo namang mambubudo lang nakaupo ngayon eh. So, baka nagagamit ang mga yan sa pambubudo, lalo't na't mga makamanggay ang nagga-gather ng pirma. Eto mga kababayan, may isang maybe nakahalata, no? And isa rin naman sa mga nakahalata noon pa. Sabi ni Van Ibiernas, meron daw SOCMED na nag-aambisyon na maging party list. Anong SOCMED? SOCMED or social media personalities. So, either vlogger or blogger or mga kilalang Duterte supporters sa social media, yun siguro no, meron daw nag-aambisyon na maging party list. O tawang-tawa si Van. Racket talaga ang tingin nila sa pagso-social media. O katulad ng racket kanina, magbebenta sa social media, magpo-post sa social media ng t-shirt. 'Di ba? Di bale, si Mocha Uson nga na milyones ang followers paulit-ulit na lose Valdez sa eleksyon. Puntahan nga natin yung page ni Miss Mocha. Mocha Uson. Alam ko 4 million followers si Mocha eh. Oh, dali Okay. Mocha Uson. Bakit nga hindi nananalo si Mocha? Ano? Mga atat kuya. Ooh! 5.6 million followers. There you go. Ayan. 5.6 million followers. Apakadaing naka-follow. Yung isa sa Team Alpotera, may 1 point something na, no? May isa na sa Team Alpotera na 1 million mahigit ang followers. Yung nagba-vlog sa Dahig, yung Chipmunk. Si Libag siguro mga nasa 200k, tama ba? Check ko yung kay Libag, mabilisan. Kasi ito yung pinakabida-bida eh. Baka binlock niya ako ah. Ako mukhang binlock. Ay, hindi niya ako binlock. Oh, 255,000 followers, mga ating. Not bad. Pero kung ikukumpara mo kay Mocha, na si Mocha ay 5.6 million followers, plus artista pa, plus singer pa, right, performer, dancer, hindi nga nanalo eh. Di ba nagtayo si Mocha ng party list? Parang ano yun? Parang mother thingy. Mother, right? Mother, ano ba? Parang mother yun eh. About mother. Yung party list ni Mocha. Tingnan ko nga. Teka. Party list ni Mocha. Mocha party list. Mocha party list talaga ang pangalan. Ganon. Mocha party list. Kailan ito? Mocha party list. Di ba parang may mga pa-mother-mother siya noon na party list? AA Kasosyo? Oo, isa rin si Mocha doon sa AA Kasosyo party list. Okay, or binak-upan niya. Anyway, despite na kilala, artista,
millions ang followers, singer, and kilalang dikit kay PRRD, endorsed pa ni Tatay Digong. Hindi nanalo si Mocha. So, uubra kaya ang party list ng mga alpotera? Right? Kung sakaling tumakbo sila or pasukin nila ang Congress through party list, manalo kaya? Baka itong kanila kasing ginagawang pag-gather ng pirma ay pagsisimula na ng pagpapakilala. Right? Na sila ay dikit kay Tatay Digong. Baka nainggit nga yung mga yan sa sa Duterte Youth Party List. Di ba may Duterte Youth? Sina Cardema? Mga kabataan for PRRD? Nanalo, di ba? Pero ang sabi dito nga, si Mocha nga na milyones ang followers, paulit-ulit na Luz Valdez, ibig sabihin talo, lost. She lost. She lost. She loses the election. Kaya Luz Valdez. Kung sa bagay, baka nga naman pondohan ni Mangga ito, kaya baka makachamba. Sulit talaga ang pagiging double agent. Ang pagiging sawa, ang pagiging ahas, ang pagkukunwari na Duterte supporter, pero tik-tik pala ni Mangga. And of course, si Mangga po ay hindi ako naniniwala na they are no longer in good terms ng kanyang kapatid. Maybe yung kanyang hipag, oo. But yung kapatid niya, nako, yun na nga yung gasgas na sinasabi, di ba? Blood is thicker than water. And besides, mga kababayan, si Mangga, narinig nyo na or nakita nyo na ginipit niya si Tambaloslos. Or maybe nagbulgar ba siya and nilaglag niya ng husto si Tambaloslos, mga atit kuya. Ang alam ko, ang eroplano na ginamit para kidnapin si PRRD papuntang The Hague ay eroplano ni Tambaloslos. Imposibleng hindi yan alam ni Mangga. Bakit hindi niya pinupukpok o ginagawa ng paraan na maparusahan si Tambaloslos? Anong kinalaman mo? Bakit eroplano mo ang ginamit? Ano, nabudol ka nitong mga nagpakidnap? And hindi nilalaglag ni Mangga ang kapatid niya na most guilty sa pagkidnap, di ba? Ang pinagbibintangan lang niya yung 5. Sino nga yun? Si Torres, si Marbel, sila Canilao, yung 2 Remulla, Boying and John Vic. Parang yun lang. Sino yung amo ng 5 yan? Sino ang nakakataas sa 5 yan? Di ba ang kapatid ni Mangga? Never niyang nilaglag. Tapos yung eroplanong ginamit sa pagkidnap kay PRRD, eroplano ng pinsan niya? Yun ang alam ko. So, baka matulungan ni Mangga itong mga nag-aambisyon na magkaroon ng pwesto sa gobyerno through this. Di ba? So baka mamaya manalo pa yan, makalusot, mga kababayan. Kahit hawak ng babaeng ahas, ang Miro, kahit nadayain, baka makalusot tong mga to. Si Mangga nga nakalusot kung totoong hindi sila okay ng hipag niya, ba't siya nanalo? Kung kontrolado ng babaeng ahas ang eleksyon nitong nakaraang Mayo, ba't nakalusot si Mangga? Ang kanilang gagawing alibay dyan ay inendorso ako ni Sara eh. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.